Ang tiktik sa puno ng balete. Sa isang tahimik na baryo sa probinsya ng Quezon, may isang puno ng balete na matagal nang itinuturing na tahanan ng mga engkanto at maligno. Sinasabi ng mga matatanda na huwag daw lalapit sa puno pagsapit ng gabi, lalo na kung maliwanag ang buwan. Ngunit hindi naniwala si Ramil, isang binata na matapang ngunit mayabang. Isang gabi matapos ang inuman ng mga barkada, naglakas loob si Ramil na puntahan ang puno ng balete. Wala namang engkanto-engkanto, wika niya habang hawak ang isang bote ng alak. Habang papalapit siya, naramdaman niyang tila sumasama ang ihip ng hangin. Ang tahimik ng paligid, pero parang may nagmamasid sa kanya. Sa gitna ng kadiliman, may narinig siyang isang mababangungol. "Hoy! May tao ba diyan? Huwag kang magtago," sigaw ni Ramil, pero walang sumagot. Biglang nagbago ang hangin at naramdaman niya ang malamig na haplos sa batok niya. Lumingon siya, ngunit wala siyang nakita. Maya-maya pa'y tumunog ang isang tunog na hindi niya maipaliwanag. Parang isang ibong lumilipad, ngunit mas malaki, mas mabigat. Tik-tik-tik. Ang paulit-ulit na tunog na gumapang sa kanyang tenga. Napalingon siya sa itaas, at sa mga sanga ng balete, nakita niya ang isang nilalang na hindi niya kailanman inasahan. Isang malaking nilalang na may pulang mata at pakpak na parang paniki. Nabitiwan niya ang bote ng alak at napaatras. "Tik-tik!" Bulalas niya, sabay takbo pabalik ng baryo. Ngunit sa bawat hakbang niya, tila papalapit ng papalapit ang tunog ng tik-tik-tik. Sa gitna ng takot, biglang lumitaw ang nilalang sa harapan niya. Ngumingiti ng ubod ng sama. "Akala mo, hindi kita maaabutan?" Anang tik-tik, habang binuka ang bibig nitong punong-puno ng matutulis na ngipin. Hindi na nakita si Ramil kinabukasan. Ang natagpuan lamang ng mga tao ay ang kanyang tsinelas sa paanan ng puno ng balete at ang pulang mantsa sa mga damo. Mula noon, mas naging mahigpit ang babala ng mga matatanda. Huwag magyabang sa harap ng hindi mo nakikita, lalo na kung ito'y nasa paligid ng balete